Alright, what's up guys? So back for another episode of License to Shoot Pod. And ano pa bang wag na natin patagalin pa, PBA na ulit in a few weeks. November 5 is the opening day. Kaya so excited natin ngayon sa season since may mga medyo weird siya to start things dahil commissioners ka pang mauuna, and excited din tayo sa mga draftees, especially kung nanonood kayo ng college basketball, yung mga recent na pinanood nyo sa college, di ba? Umaakyat na uli sa pro. So, another exciting that. Pero bago yan, no, bago tayo mag-rundown sa mga teams, daanan muna natin, real quick. Yung first is yung changing of network. Kasi, well, I Mm. think TV5 pa rin naman yung pero di ba A to Z is under ABS-CBN? Oh, A to Z is under ABS-CBN. So, nung parang after the fiasco nung nangyari na nawala yung Channel 2, parang nailipat yung kanilang programming sa A to Z. So, Mm. yun. Yeah, ayun. And then, recently lang din na-announce. Honestly, parang medyo medyo nakakapanibago siya. Well, for me, kasi I started watching the PBA 2013. Eh, nung time yung TV5 ng Mm. Hindi TV5 mo ng, na hmm? hindi mo na naabutan yung IBC days, yung Ayun, mga hindi. channel. Oh, pero under TV5 yun eh. Ah, So, hawak ng TV5. Yun yung active, di ba? Active pa yun eh. Tapos, active, hindi ko sure. Alam ko active is 41 eh. Tapos yung 13, iba pa yung 13. ayun, IBC active, yun eh. active on IBC 13 yun eh. Ah, So, yun yung, tapos di ba pag halftime, may active center pa sila. Dapat, foggy na yung memory ko pero yung year na yun madami silang gimmick na oo. nakakatuwa eh. Yung sina Mm. Kobe Bisaya, Jeremy Linta, medyo trip Ayun. down the memory lane tayo eh. Yeah. Yun, pero Mm. since it's under TV5 na rin, so parang nakasanayan natin na TV5 ang humahawak sa PBA. Well, at least for me, Mm. since I started watching the PBA that year. Kaya, yeah, medyo nakakapanibago siya. Pero we'll see. We'll see what will happen. Pero ito yung pinaka gusto ko, isa pa pinaka gusto kong move na ginawa ng PBA. The return of the long overdue out of town games. Mm. So, hindi naman ako taga-province, pero 'di ba parang iba pa rin yung feeling na yung PBA, may PBA games like out of town sa mga provinces. Well, hindi ko alam kung bakit matagal nilang pinos. Well, it's reasons na sila lang nakakaalam, which we respect naman. Pero now that babalik ng out of town games, PBA out of town games, usually pag Saturday yun, 'di ba? Tapos one game. Mm. Then I see it as something, as a good sign na medyo binabalik nila yung parang accessibility nila sa mga people na taga-probinsya. So, good move. Good move by the PBA. Yan. Dagdag siya sa mga exciting match or mga things na ine-excite ako. Ikaw ba? Ano ba yung mga Mm. look forward mo ngayon sa PBA? Sa totoo lang ako will look forward ko sa PBA yung mga rosters na agad eh, yung mga teams, yung mga games agad para sa akin. So yun, actually dun sa sinabi mo mga new changes, siguro yung parang natuwa ako is yung pangalawa, yung out of Out of town town? games. Kasi yung A to Z hindi sa akin masyado kasi ano ko eh. Pilipinas Live ako eh. Shout out sa Ah, Pilipinas Live baka naman. 'Di ba? So, nasa Pilipinas Live tsaka Signal Play lang ako eh. So, Signal Play baka naman. Yun. Pero yun, going back, yung feeling ko yung nostalgic din, 'di ba? Nung sinabi mo kanina yung sa IBC, yung mga Kobe Saya, yung mga Bisaya. halftime gimmicks nila nakaka-miss din eh. So siguro yung isa din talagang na-miss din natin is yung mga out of town games, especially dun sa ating mga sa mga kababayan natin sa mas malalayong parte or yung mga sa province. So they will see and nakakatuwa din yung yung PBA pupunta sa province tas yung mga galing doon, yung mga homegrown doon, biglang mag-speech pa ganun. 'Di ba? Yun yung Oo. mga magaganda nun eh. And Parang, I think sinisimulan na din ng PBA kasi yung last week nakanood ako sa Pilipinas Live yung Mascara Festival yun nasa Bacolod, di ba? Tama ba? Nasa Bacolod, Bacolod yung Bacolod. nasa Bacolod yung Rainer Shine versus Meralco for a tune-up game. So yun. Mhm.
Tapos 'di ba alam ko doon si Sir J, nakita ko yung story niya. Sa Mm. Lasal Bacolod pa sila nun eh. Mm. Yeah, ayun. So, Well, yun. feeling ko yan eh, nung PBA on tour yan yung naging factor dyan eh. Kasi di ba nung Mm. PBA on tour, may mga provincial games sila. Mm. So, Uy, yun. Tara na. I think huwag natin ako patagalin pa. mas excited ako sa rosters, sa yung mga Let's wait. Mga preview tayo, PBA preview. Yan talaga. Okay. So, sige. Simulan natin. First team, Rain or Shine Elasto Painters. Okay, so quick rundown lang sa roster nila for this upcoming Commissioner's Cup. So, obviously, Uh, Gian Mamuyak, Gabe Norwood, Anton Asistio, Sean Ildefonso, Mac Bello, Andre Carakut, Mark Borboran, yung rookie nila si Keith Datu, Jonard Clarito, Sherwin Concepcion, another rookie, Santi Santillan, Ray ng Batak, Bo Belga, Nick Demusis, and then yung top pick nila sa draft which was si Luis Villegas is currently injured pa so hindi mo na maglalaro. And ang import nila is Dajuan or Dajuan Summers. Sorry if ma-mispronounce ko. Yeah, mm, actually, okay, ito pala, nakalimutan ko sabihin. Sa mga imports, since hindi pa naman natin kilala lahat, hindi pa natin technically nakikita kung how they square off dito sa Philippines. So, hindi tama. natin sila masyadong pag-uusapan. Well, along the conference, doon natin pag nakita na natin, doon natin magkakaalaman. So, Mm. okay, for me naman, no, sige ko muna, ano ba yung mga takeaways mo? Like, sino yung mga exciting players to watch or yeah, yung mga tingin mo magiging leaders ng at least start tayo sa Rain or Shine. Okay. So, yun. Leader, syempre, yung mga veterans. Norwood, si Big Bo. And then, siguro, increase role for Stingray. So, si Nambata. Kasi, syempre, siya talaga yung, with all of those young stars na meron yung Rain or Shine, tingin ko yung parang, yung nasa like, minomold nila into a franchise player as of the moment is si Nambatak talaga. Someone who could lead the team pag di ba? Kasi siya yung nasa gitna eh. Si Norwood, si Belga, mga old veteran. Siya yung medyo young veteran. Then yung nasa baba niya, yun na, yung mga UAAP talents na talagang mga tinitingnan natin. Sila Karakot, Asistio, Mamuyak, then Santi, yung mga yun. So yun, for me, leader si Manambatak, pero mga exciting pieces na para sa akin sa Rain or Shine. Sa akin lang naman, Concepcion, Santillan, tsaka Mamuyak. Tsaka ang paborito kong Forever Night si Ah, si Jonard Jonard Clarito. Clarito. Pero yung tatlo talaga siguro yung parang excited ako kasi UAAP fan tayo. Yung tatlong yun. Yun yung mga paborito kong prospects din talaga nung UAAP days nila. So yun. Actually, yung key storyline, ako naman, nung tinitignan ko yung rosters and I'm trying to look for Mm. key storylines. The uh, number one storyline that popped into my head is ito na ba yung parang start of yung championship team na gustong ibuo ni Coach Yeng ever since he returned to Rain or Shine? Mm. Yun yung for me kasi syempre 'di ba alam naman natin si Coach Yeng, um, legendary coach yan tapos like the same way yung ginawa niya sa mga independent teams na hawak niya na pa-champion niya. Oo. So ito parang it sparked the question na ito sa Rain or Shine, sa second stint niya sa Rain or Shine, ito na ba to? Mhm. Ako, And kasi uh, ay, sorry, to add lang. I think yun nga, dahil sinabi mo championship, I think, this long way to go pa if you're a Rain or Shine fan. Rain or Shine fan, ay hindi ko in-expect na, siguro Cinderella, surprising if mag-champion agad sila or like, di ba? actually hindi pa lang Pero, championship. More of ano pa lang eh. Ito na ba yung parang contending teams na yung mapapangtapat mo sa mga top teams like Ginebra, TNT, SMB, Magnolia, mm, yun yung for me na um, okay. So, yun, roster-wise, think ko they can. Pero, at this point, they need to, they have the building blocks, pero kailangan pa nila ng yung chemistry tsaka i-build pa yung mga young talent na meron sila. Yung pataasin pa yung lalo yung level.
Pero tingin ko, maganda na yung lineup naman ng Rain or Shine this season. And if they could keep it intact, yeah, exciting things ahead. Yeah. Yeah, actually, yeah, that's for the team wise. For the players naman, ang pinaka nilo-look forward ko is si of course si Gian Mamuya. Alam naman Uh, na stellar rookie year. Sobrang mm, pinakita niya nung rookie year niya. Then maganda rin yung niya, pinakita niya nung PBA on tour. He had good runs there din. So parang mm, ito na ba talaga? Parang mm, ito magbe-breakout na ba siya na to be one of the top players in the PBA. And then si rin si Sean Ildefonso. May coaching experiment sa kanya may experiment si Coach Yeng na pinag-point guard siya this season. Nung PBA on tour, di ba? So, mata-translate niya na ba yun sa mismong season? Diba? Kasi kahit sabihin natin maganda yung ginawa niya as point guard nung mm, PBA on tour, hindi pa rin natin makikita or di pa rin natin sure mm, kung mata-translate niya sa mismong season. Yung sa real mm, competition. Kaya, it's also a key storyline for me. And then, yun, si Raynam Batak, which I believe siya na ang main guy ng Rain or Shine. mm. Kasi siya naman na talaga. Oo Um, naman. Siya yung pinaka-tenured dun aside from hmm, like the Bobelga and Norwood. And hmm. even James Yap. Si James Yap. Ayun, yung mga vets. How long or gaano pa yung parang, what's the right term with it? How much do they have left in tank pa? Alam naman natin Mm, meron pang mabubuga sila. Pero hanggang parang ano yung limit niya. So, mm. for Rain or Shine naman. And then si Mac Bello din pala. Diba? Oo. After Okay, okay. solid rookie year. Actually, Mm, siya nga dapat for me mag-rookie of the year na. Siya yung pick ko nun ng rookie year kasi 'di ba na-injure siya. Kaya parang bumaba yung chances niya. Kaya nanalo nun was FEU teammate niya or Pugoy. mm, Ngayon, and then naging injury plagued yung career so far ni Mac Bello. Even he's had good runs. Pero yun nga, so ito na nga, healthy season na ba uh, for Mac Bello. And then sa mga rookies din nila, si Luis Villegas, wag muna kasi hindi pa maglalaro. So medyo mm. parang focus muna, it would be best for him to focus on his recovery. Pero nakikita ko rin is si Keith Datu. Di ba siya yung isa pa nilang rookie? So how will he square off? Oo. Especially big siya eh. Di ba? Parang big or 4'5" siya din eh. So, ang mga katapat niya, mga Japet, Stan Hardinger, mga Junmar. So, pag siya yung pinaglaban mo or siya yung pinasok mo dun, how can you square off with them immediately? And last naman for me is for Rain or Shine, last for me is si Santillan. Nung binigyan, like, may isang game na I watched live, Rain or Shine Ginebra, last season yun, all Filipino. Si Coach Tim, binigyan ng compliment parang kinompliment niya si Santillan na sobrang taas ng potential niya. So, could this also be a breakout year for Santillan? Mm. So yun, ako for me, breakout year na nagbabadya na yan kay Santi. Eh, siguro sa ano lang, for me kay Santi is more of improve the defense. Kasi feeling ko, sa UAAP, okay ako sa kanya in defense. Sa PBA, na, same lang naman eh. Pero siguro dahil mas mataas na yung sa PBA, kailangan siguro step notch higher. Kasi nga, pati, akala ko, pati yung mga like si Dr. J napansin din. I heard, yung kanyang analysis kay Santillan nung tune-up sa Bacolod last week. Sabi niya si Santillan daw, good defender. Pero, good lang. You can defend, pero hindi pa siya nasa good defender, hindi mo pa siya masasabing good defender in the PBA. Pero yun. So, tingin ko, if we could do that, he's gonna
mas mataas pang level for Santi Santillan. Kaya gusto ko talagang mag-excel si Santi. Eh, yun, nasabi mo na rin naman halos lahat, especially yung kay Belo, yun yung nakalimutan ko. Na I'm hoping talaga a season for Mac Belo. Kaya naman Di niya ba? talaga eh. Kumbaga, injury Mm, talaga yung nagiging roadblock ni Mac. so sana healthy season for Belo this year, and ano lang tawag doon. Ang gusto ko lang sa Rain or Shine is yung young guys nila. Yung buong roster nila, they have veterans and young exciting young players. Pero the good thing is yung mga veterans nila is parang magandang mentors for the young guys. And may nabasa nga akong article about si James Yap daw is hindi na talaga tinitingnan ni Coach Yeng na parang someone na yung parang face of rain or shine. Hmm. Pero he views James Yap and parang ini-instill niya is to be a good mentor for the young guys. Especially, katulad niya kay Concepcion. We know James Yap is a scorer, shooter. So talagang gusto niya din maging mentor si James Yap kay Concepcion, which is, for me, I'm a Sherwin Concepcion fan. So sobrang laking tulong yun kay Sherwin who played also really really well in the last tune-up in the Bacolod, in the Mascara Festival, yung Bacolod last week. So yun, actually wala na masabi sa Rain or Shine. Gusto ko na silang panoodin and I'm really rooting for the young guys. So yun. Okay, so moving on to the next team on our part 1 sa PBA team preview, the Blackwater Bossing, led by of course the returning head coach sa PBA, si Coach Jeff Carriaso. And yung lineup nila would be si RK Ilagan, Mike Di Gregorio, Ray Suerte, Ato Ular, si the veteran JV Casio, Baser Amer, Rashawn McCarthy, James Sena, Troy Rosario, si Richard Escoto, Mike Ayon, yung rookie nila, ang lone rookie sa team, si Christian David, then Styros Hill, Yusef Taha, Gab Banal, and yung import nila, which we'll talk about when the season starts, is si Chris Ortiz. So for me, Mm, actually tatlo lang naman yung key storylines na I have for me is number one is how will familiarity with Coach Jeff take them? At least yung mga Alaska players kasi ang daming Alaska players dito such as RK Ilagan, JV Casio, si Mike Di Gregorio, yung mga at least yung mga nahawakan ng ni Coach Jeff. ah, Si Tyrus Hill sa Converge nung first conference niya. Hawak siya ni si Banal din, di ba? Siya yung nagbalik kay Gab Banal and Yusef Taha. Mm, mm, So yun yung mga at least yung alam kong familiar sa or yung mga former players ni Coach Jeff sa Alaska. So ayun, may mm, familiarity wise. And ito yung biggest actually another biggest for me is can or will Troy Rosario get back to his old form? Like yung superstar na Troy Rosario. Diba? mm, Alam naman natin na parang although plagued by injuries din, pero medyo bumaba yung performance ni Troy Rosario kung paano natin siya nakilala. Yun naman. mm. Yun yung naging factor. And last naman for me is masusustain ba ni Ato Ular after yung performance niya after a solid, a stellar rookie year. Alam naman natin yung nagawa ni Ato Ular, especially ng All-Filipino. Diba? Kaya yun lang naman yung parang for me, key storylines for me. Mm. Sa akin naman, siguro, the one thing to look for, actually, yung nililook forward ko talaga sa Blackwater is their rookie, Christian David, second overall in the recent draft. And para siyang highly touted prospect coming to the season. Isa sa mga young guys na tinitignan ng liga. So, yun sa mga nakikita kong mga resulta ng tune-up games nila, hindi pa siya masyadong nagbo-boom. Unlike a player na naririnig ko sa tune-up na si Shani. So ito si Christian David, hindi ko pa siya nakikita, wala pa masyadong balita sa kanya or developments during the preparation nila for the season. So I'm hoping na sa PBA season doon siya magpakitang gilas.
Ayun yun. Uh, for me, the Blackwater Bossings, they have they have pieces to contend. They have veterans, like si Casio. For me, si JB Casio nagbalik ng buhay dyan sa Blackwater. Oh, di Kasi ba diba, there nag-start was, yung run dahil sa kanila? uh, Tinalo nila merong, TNT nun. yung dahil doon, parang nagkaroon ng new life sa Blackwater, and now, here we are. Ako, for me, I'm seeing them as someone who could want to really win as much as many games that na kaya nila. And with this roster, I think they have some parang feeling ko may mga games na manggugulat sila, 'di ba? So, yun. And yeah, actually, aside from the Alaska na sinabi mo na anim pala yung Alaska players diyan. Si Christian David talaga yung tinitignan ko diyan sa Blackwater na. Hmm. Yun. Actually, ano rin for me naman, ang pinaka-tinitignan ko dito si RK Ilagan. Uh, Mhm. kasi di ba yun yung nag-ano siya, ang ganda ng nilaro niya for Converge nun, nung under Yes, Coach yes, yes. Jeff. Kaya ngayon Yes. nababalik na siya sa coach na nagbigay sa kanya ng buhay sa PBA. Mhm. Babalik yung the RK Ilagan that and at least me I enjoyed. Actually, ako din naman. Masaya panoodin tong si RK Ilagan eh. Para din siyang Aljun Melesio kind of player. Di Yun ba? din. So, siguro the question na lang for RK is madaming point guards yung sa ano eh, madaming guards din sa sa Blackwater. So, sana ma-maximize niya na lang yung time na mabibigay sa kanya ni Coach Jeff. Yeah. Okay, so next, second to the last natin na team is NLEX Road Warriors. So, of course, Mhm. led by head coach Frankie Lim. And then, roster nila, Richie Roger, si Michael Miranda, Chris Rosales, Kevin Alas, Don Troliano, Dominic Fajardo, Sean Anthony, Robbie Erndon, sa kanila na nga pala. Of course, Matt Nieto, Yes. Ben Adamos, Dave Marcelo, Jake Pascual, Anthony Semerad, Clint Doliguez, and Hesed Gabo. And then although injured si BGR. Ah, So, hindi ko alam kung paano siya na-injure. Basta, well, yung yes. nakita ko yung sa pinost ng PBA na lineups. Nasa injured list si BGR. Mm-mm. So, ikaw, ano ba yung mga nakikita mong stories na pwedeng... Dalawa. Mm. Nung binanggit mo, dalawa lang. Uunahin ko muna yung mga transactions ni Coach Franklin. Reuniting with his former players. Di ba yung mga Red Cubs? Ayun. Red And then Lions. yung Red Cubs. Sorry, Red Lions. Red Lions. Sorry. Red Lions. Tapos, pangalawa, para silang mall. Daming gwardiya. Puro Security point, agency. security agency sila. Kasi yung binanggit mo lang, ang dami. Alas, point guards ah. Sige, wag mo na nasama si Alas. 12 alas eh. Sige, hindi nga, kaya nga, hindi natin isasama si Alas. Chris Rosales, Dominic Fajardo, Esid Gabo, Matt Nieto, apat. So, point guard pa lang yan. Mga two guards pa nila. Alas, Richie Rogers, di ba? So, Higis. Rodriguez, sobrang daming guards sa NLEX. And ano lang this year, to be honest, this conference pala, hindi ako super masyadong mataas expectations ko sa NLEX. Kasi wala si BGR eh. Kung nandyan si Yun din. BGR, tingin ko they could have a big season ahead. Kasi si BGR, former number one pick and the same time after that Gilas gold medal on the SEA Games. Sige. Tingin ko nowhere to go but up yung laruan ni BGR. Although ngayon, medyo mapuput into pause kasi nga meron siyang injury. So, and with that being said, yung NLEX din, tingin ko, they will be, mararamdaman nila yung pagkawala ni BGR as of the moment. Pero pagkabalik ni BGR, tingin ko, high time ulit for them to get as many wins as they can and maybe umabot sila sa top 4 and finals. Yeah, apart sa mga sinabi mo, which agree naman, Mhm.
Ang isa ring gusto kong like or hinihintay ko na mag-breakout is yung isa sa mga former players din ni Coach Frankie. Pero sa Perpetual naman, which is Ah, center si Ben di ba yun? Adams. Kasi 'di ba alam Mm. natin like si Ben nung first draft ng pandemic, 'di ba? Siya yung top big man na na-draft. Wait. Sorry. Medyo nawala yung audio ko eh. Hindi, hindi, Top hindi, hindi. pick. Oh, top pick na draft, top big. Wait, nawala ka. Okay. Nag-mute ka. Okay. Ayan. Ang top big si Ben Adamos. Mm. Six, 'di ba? From Munzon, Malonzo, Oftana, si Mikey Williams, and Santi. So sa big siya yung parang first na pinili. Kaso parang 'di ba the next year Alaska tapos Converge ganun din. Ganun na rin yan same team. Pero 'di ba they went with two big men naman the next year. In Ambohot and Arana. So parang medyo hindi nila nakitaan yung pag-breakout ni Ben Adamos. So now na Mm. babalik na siya or like nandito na siya sa babalik siya sa coach na nagpagaling talaga sa kanya which is Coach Frankie Lim. Ngayon, Mm. translate niya na ba yung ganong level sa PBA? Mm. So yun, actually, tama. Si Ben Adamos nga isa sa mga top picks na nandun pa eh. Hindi man siya, parang we're just waiting for his breakout year. So maybe with pagka-reunite niya sa coach na nagbigay din sa kanya ng second break, especially nung sa Perpetual. Kasi ito si Adamos, Walang beda. former Red Lion. Oo, Oh, former Red nag-beda. Lion din to eh. Na hindi masyadong nag-shine sa San Beda. And then nung si Coach Frankie na yung sa Perpetual, kinuha siya. And then after that, alam niyo na, PBA top pick. So let's see kung this is Ben Adamos, Breakout. tawag doon, breakout and step up. Oo nga pala, lalo ngayon, wala si Brandon Oh, yun din. BGR. Di ba? So, So, pwedeng, at least for pwedeng, now, mm, na mabibigyan siya ng extra minutes on the floor. tama. Actually, maganda yung sinabi mo na This is, I think ito yun na yun. Dahil wala nga si BGR, ito yung next development na makikita natin So, si Ben kay NLEX. Adamos na. So, yun. Ikaw, Okay. may parting shot ka pa sa NLEX or we'll go to our last team? So far, yun lang naman ang masasabi ko sa Mm. NX. Diba? So, okay. Okay, our last but definitely not the least, the San Miguel Deermen, where alam naman natin sila yung on paper sila actually yung most stacked lineup. So, this was released like binibase lang namin yung rosters sa binigay na yung ni-release ng PBA page nun. Oh, So, and this was itong release ng paper was last week. Last week. Just right before Jeron Teng got signed by Signed. SMB. So yung babanggitin ni William wala dyan si Jeron Teng. So yun. Hindi, babanggitin ko sa Persas sa huli. Pero ito yung Sige lang. reading from the Reading from the Of course, led by head coach si George Gallian. Although nakalagay na dito nakalagay na si Coach Leo sa consultant. So hindi natin sure kung paano yung magiging dynamic. But ito, Simon Enciso, Troy Malilin, yung rookie nila from Ateneo. Si Aline Bulanadi, Chris Ross, si Terence Romeo, Marshall Lassiter, si si ano si sino to? Si June Mar Fajardo, Motao Tua, Nonoy Baclao, and si GP Faundo. GP Faundo, CJ Perez, Vic Manuel, Rodney Brondial, and their import Tyler Stone. And then si Jeron Teng. Tapos yun. And Jeron Teng. Okay, sige, ikaw muna. Anong pansin mo dyan? Okay, so for me naman, of course, most stacked nga sila. So, hindi natin sure kung anong madadala ni Tyler Stone most stacked sila. So, well, at least all Filipino. So, pag nag-insert ng import, paano mag-square up yung mga yun? Yes. Actually, hindi naman yung parang nagiging question mark sa SMB parate. They're champions in Wait lang. in Sige, Filipino go lang. Cup. Sige lang.
They are champions in the Filipino Cup. 'Di ba simula 2014, 15, tama ba? Oo. 2014, tama ba? 2014. 2014, So yung 2014. 'di ba para silang champion sa Filipino Cup, and then yung nangyayari na lang dun is para para manalo sila sa sa import conference, kailangan nila ng import na complement sa kanila. Hindi naman kailangan maging superstar eh. So itong si Tyler Stone will be a question mark for them. Kaya ba niya mag-fit or coexist with the super team sa SMB? So yun naman yun. And kung titignan natin yung locals, kasi hindi pa tayo masyado sure kung ano idadalhin ni Tyler Stone. Tignan muna natin sa locals. Yun nga, story-wise, this is, syempre, Junmar Fajardo, the continuation of his big year, di ba? Starting Kumpiyansa pa from, yun after nung FIBA. so starting after the World Cup na sobrang ganda nung ginawa niya, di ba? So, I think it was si Junmar talaga yung naging bright spot for Gilas aside from the other like Abando, Dwight Ramos, si Junmar talaga yung para sa akin. Actually si Junmar nga pinaka number one local nung Hmm. nung World Cup eh, di ba? Ano pa, parang dumagdag yung ano niya, Arsenal ni Junior eh. Yung Arsenal niya na nga lang ngayon. Wala nang Mm. tapat. Dadagdagan mo pa. So sobrang kumpiyasang-kumpiyasa tong si Junmar. Kasi dati si Junmar dominate siya sa Pilipinas pero pagdating sa World Cup, medyo na Oo. hindi niya pa alam yung footing niya. Eh ngayon, na alam niya na yung nung World Cup, siya yung kahit pa paano, dinodomina niya din yung mga international big man. Pagdating dito sa Pilipinas, titignan natin ngayon kung ano pa yung kaya niyang idagdag dun sa kanyang playstyle. Pero for sure, pataas at pataas yun, di ba? So, excited for Junmar. And the next storyline is syempre kung paano mag-fit lahat ng mga pieces paano mag-fit lahat nitong mga superstars sa SMB. Lalo na nadagdagan sila ng with Jeronteng, 'di ba? Ayun pa si Geronteng. So will he take on that Jericho Cruz role or route? Hindi naman role pero more route. Kasi Jericho Cruz. Parang nung nasa Rain or Shine. Well, nung Rain or Shine, medyo na establishing himself pa lang din. Tapos nag-breakout siya after and then nung nag-NLEX siya, tsaka TNT. He was, TNT muna, 'di ba, bago NLEX. TNT. TNT, tapos Tapos pa medyo NLEX. nawala siya doon. Kinuha siya ng Sa NLEX NLEX nung siya nandun na lumakas. nung nandun na si Coaching. Yang Giao, Coaching, tapos And SMB. then, yun nga, well, hindi siya nag-champion sa NLEX pero he found his place in the Ah, PBA when he was in NLEX. So ngayon babalik siya or ngayon parang nag-sacrifice siya ng malaking role, 'di ba? From one of the stars. And ngayon complementary piece na lang siya to Junmar and CJ. Which ako I believe Junmar and CJ naman na talagang top stars ng team. mhm. Star-studded sila. Si Junmar. So, yun, parang ganun din si Geronteng. Will Geronteng take that route? Although ang isa rin napapansin ko kay Geronteng is yung nagde-develop din yung ano niya, di ba? Yung 3 points niya. Ngayon na hindi na siya nahihiyang tumira ng tres eh. Hmm. Nung sa sa Converge, not sure kung different team, different story yung kanyang jumper, pero yun, Oh. titingnan natin yun. Yeah, pero now na may kumpiyansa na siya sa 3 points, di ba? Parang kakayanin niya ba mag ano kay Junmar, di ba? Yun yung malaking importanteng complementary piece kay Junmar kasi pag nag-command ng double team, kick out ni Junmar. Diba? Pansin mo yung Death 5 era, lahat yun maganda, like decent Mm-hmm. yung outside, Kabagnot, alam naman natin yan. Marshall Lassiter, I believe ngayon siya yung best shooter in the league. Tapos si Arwin, spot up, ang galing spot up. And then si Chris Mm-hmm. Ross, at the very least decent yung 3-point shooting niya. Pero pag yun sinuwerte sa 3-point shooting, alala ko nung finals nila against Ginebra nun, may isang game nagwala sa 3 points si Chris Ross nun. Parang ano Mm-hmm. ako nun eh, as a Ginebra fan, di ba? Parang sabi ko, patay tayo dito, mukhang yari to. Pero yun nga, nakita naman natin or alam natin yung kakayahan ni
So ngayon si Geronting, will he be the next? Will he be the next ano? Will he be the next, or like will he, or like lalabas na ba yung pinapractice niya na outside shooting? Mm. Tingin ko yung sa kay Jeron Teng lang naman. Kung out, I think magiging slasher pa rin siya dito sa San Miguel Beer. With some Di mawala occasional yun. 3 point shots. Tingin ko yun Tingin ko yun nga, yung kanyang slashing ability pa rin talaga dito yung titignan natin sa SMB. Pero kung shooting naman, nandiyan naman si Lassiter. And ito yung susunod kong sasabihin is syempre si Terence Romeo na nagbagong Healthy. gupit. So titingnan natin kung babalik ulit yung iconic Terence Romeo na nakilala natin. Although, syempre, medyo tumanda na si Terence. Saka injury Pero, prone din eh. injury prone. Pero I think, eh, healthy naman siya ngayon at the same time. Di ba, willing siya maglaro ulit sa Gilas noon. So, tingin ko nung bumalik siya for Gilas and bumalik din siya, na nag-cycle din siya ng buhok. I think this is a different Terence Romeo na pwedeng abangan natin. Di ba? So, yun. So yeah, SMB, like too stacked, and tignan. Ito. May Actually, parting shots ka ba hindi, sa hindi, ano hindi. sa Meron din curious sa SMB. Ano ba yung meron uli kay Kit Jimenez? Kasi alam ko, di ba, okay. parang Oo nag-agree nga pala, siya na he will make. maganda din pag-usapan yan. Sige. Kay Kitty Menes kasi, ano siya sinayin siya, tricky lang, sinayin siya ng SMB. Kaso hindi pa siya pinapakawalan ng kanyang team ngayon, which is wait. Check ko ulit kung Basta sinong yung team MPBL team Gen- niya. Ay, di, Jensen, Jensen, MPBL, Jensen. Jensan. Nalilito ako dun sa dalawa. So, Jensan. So dahil doon, syempre pag naglaro si Kitty Jimenez sa San Miguel this November 5 sa PBA season, maano siya, ma-breach of contract siya. Oo. So malaking malaking ano pa yun, sabit pa. So ang gagawin na lang is hindi sinama si Kitty Jimenez. Hayaan mo nang tapusin yung kanyang MPBL, and then after that, let's see kung kukunin pa ulit siya ng San Miguel. So yun. Pero sayang yun eh. You know, parang ang ganda na ng story. Oh, sayang nga kasi nga yun nga I think parang it's all coming to fruition for Kit Jimenez, di ba? Kuha na siya ng San Miguel. Yung magme-mentor pa sa kanya, yung idol niya na parating kuno-compare din sa kanya ng mga tao na si Terence Romeo. Pero Totoo. it will be only, ako for me, naniwala ako, it will be only put on pause. And then let's see Oo, kung post paano mo na ba yan. babangon si Kit Jimenez after Actually, ba't di siya babangon? Paano siya magpapakita ulit sa practice? Kasi yun naman yun eh. Di Ah. ba? So, yun. Well, feel ko naman hindi ko sure pero like yung sa contract niya, 'di ba? Hindi naman siya pinagbabawalan na mag-practice with San Miguel. Actually, nag-practice na nga siya. Kasi 'Di ba? vlogger siya, di ba? So, nakita ko, Kaya nga, nag-practice kaya siya nga with, rin siya may contract, like kaya nga siya pinirmahan, 'di ba? mm, nagpa-practice na siya sa SMB together with Jeron Teng, yung isa niyang clip. Nakita ko na si Jeron Teng, nagpa-practice na rin dyan. So, recent lang yan. So, So, yan. ayun na nga. Kaya feel ko naman they're gonna save a spot for Kit. Uh, ako for me, they will save him a spot after na. And after the Commissioner's Cup. Tingin ko O siguro sa All Filipino na. All Filipino na. So yun, meron ka bang parting shots for SMB? For me, yun lang naman na. Good luck So to yun, all lagyan teams. natin. Ako, wala na rin naman ako. So, on the spot, yung sinabi nating apat na teams, predictions on sa PBA season. Kung playoffs, saan banda, ganun. Hanggang simulan na sa Rain or Shine. Kahit parang yung ginawa din natin sa Oh, UAAP. 1 to 8 yun, 'di ba? Ang playoffs. No explanation, Ah. and then very vague prediction lang, like champion or ano, semis, quarters, ganun. Rain or shine muna tayo. Rain or shine, 6th seed. Ako basta quarters ba yun? Top 8. Top. Okay, sige. B1? Next ba? Next, Blackwater. Last 2. Last 2.
hindi kasama dun sa 4 na hindi makaka-playoffs. Next. Ano na NLEX? NLEX. Oh, ano sila? Hindi sila won't qualify sa playoffs. Actually, same. Not qualified sa playoffs. And San Miguel. Ito, tingko. Dito tayo magkakaiba. Kasi Semis. Semis? Hmm. Grabe ka dun ah. Sige, ako ano na lang. Sem, semis, pero meron silang twice to beat advantage Oh, nung elimination. yeah. Hindi So, kasi yun. sa top two teams kasi for me ang top two teams sa PBA with imports, TNT, Ginebra. Kaya Oo. So, uh, ah, nagets ko yun. Pero yung TNT tsaka Hinebra, aabangan ng mga viewers natin next yun sa susunod episodes na na. episodes naman ng preview. Yung Three sinabi ni parts to William by na the way. 3 parts to, yung sinabi ni William na top 2 imports is yung previous lineups ng Hinebra tsaka Token Tex. This year, they're gonna sport Oo. somewhat different lineup. So, kailangan yung tutukan yung aming preview and siguro yung yung aming for fun na prediction sa dulo. So, Yes, yun, sir. this is, yun na yung end of our episode. And yun, William, take it away. Like, share, subscribe. So, feel free to comment yung predictions nyo or sino yung mga na-miss out namin sa mga rosters that we mentioned na pwede Mm. possible to break out or have a good season. Yeah, this has been William Go. And this is Miggy C. Until then, take it easy, stay safe, have fun.